Hello po, magandang tanghali para sa inyong lahat at welcome sa ating Midday Boost program. At ngayong araw po, sinisimula natin itong Fast of Zacarias. And itong Fast of Zacarias ay meron lang iisang layunin. Anong layunin yon? Huwag magreklamo. For more information, bisitahin nyo po yung website natin and e-explain yan kung anong ibig sabihin ng 1 week na walang reklamo. And still, sa Midday Boost program natin, pinag-uusapan pa rin natin itong 7 sintomas ng spiritual na panlalamig. And today, yung part 3. Kung kayo po ay hindi nakapanood ng part 1 and then part 2 natin, bisitahin nyo lang po yung ating YouTube channel. Mag-search nyo po doon, UCKG Hong Kong. Punta kayo sa playlist. Hanapin nyo po yung Midday Boost 2026. Makikita nyo po doon yung mga previews na mga episodes natin sa Midday Boost. And pinag-uusapan natin ito. And maganda po, bakit ko ine-explain sa inyong magandang panoorin nyo yung mga previews na episodes? Kasi part 3 ngayon, paano nyo mako-connect yung 1 and 2 kung tatalunan nyo po yan. So, pwede nyo muna akong i-pause saglit and then balik na lang po kayo later on kapag katapos nyo na po yung part 1 and part 2. Kayo naman po na nandito ngayon kasi sabi natin, natapos yun na yung part 1 and 2, ipagpapatuloy natin, spiritual na panlalamig. Nasa ano pa rin tayo, nasa verse na yung binabasa natin is yung libro ng Judges, yung hukom. Basahin po natin once again. Sinabi ni Delilah, Samson, may dumarating na mga Palisteo. Nagtangkang bumangon si Samson sapagkat akala niya'y makakawala siyang tulad ng dati. Hindi pa niya namamalayang iniwan na siya ng Panginoon. Kaya natin pinag-uusapan itong spiritual coldness kasi pag tayo po ay nasa stage ng spiritual coldness, hindi natin yan namamalayan. Para bang meron tayo, kaya nga yung part 1 natin, sinabi meron tayong sensation, meron tayong feelings na okay lang lahat even though hindi naman okay lahat. Meron kang sensation na ganyan. Okay lahat kahit hindi naman talaga. Pinaniniwala mo yung sarili mo. That's why we started nung Tuesday and then ngayon Thursday na simula ng Fast of Zacariah. Tinitingnan natin yung sarili natin. Para bang chine-check up kayo ng doktor and then ngayon magiging honest kayo sa magiging check up. Ibig sabihin, aaminin ninyo kung meron ba talagang problema sa spiritual or wala. So, check nyo po yung sarili nyo that time. And talking about pag-check ng sarili ninyo, isipin nyo po ito. From 1, 2, 3, and 4, ngayon pag-usapan natin yung 5 and 6, dapat nyo pong huwag tingnan yung iba. Tingnan nyo lang po yung sarili ninyo. Halimbawa, itong sintomas number 5 natin. Nangangatwiran ka na sa tuwing ikaw ay nagkakasala o nagkakamali. At sinasabing naiintindihan naman ng Diyos. So yung ikalimang sintomas ng spiritual na panlalamig is, alam mo yun, nangangatwiran ka na. Halimbawa, naiintindihan ko na sabihin ninyo na hindi tayo perpekto lahat. Pero yung term na hindi naman talaga tayo perpekto ay wag sanang umabot na maging dahilan mo para ipagtanggol mo yung sarili mo kung bakit ka nagkakamali. Sana wag umabot sa punto na sasabihin mo ganito, marupok kasi tao lang. Tao lang, lahat naman ng tao nagkakamali. Alam ng Diyos, lahat ng tao nagkakamali. Kaya nga may kapatawaran eh. Pero wag niyo pong abusuhin yung kabutihan ng Diyos. Bakit? Kasi kung gumagawa ka ng mali at sinasadya mong gumawa ng mali, nagkakasala ka, pinaplano mo yung kasalanan just to justify yung sarili mo na later on, lahat naman ng tao nagkakamali, spiritual na panlalamig. Huwag mo pong
paniwalain yung sarili mo na porket lahat ng tao nagkakamali is ito na yung access mo. Parang nagbibigay ito ng access para magkamali ka, para magkasala ka. And then minsan, sisisihin mo pa yung ibang mga tao, sisisihin mo pa lahat ng nakapaligid sa'yo, menos sa sarili mo. Can you imagine that? Sisisihin mo yung nakapaligid, menos sa sarili mo. Mali po yun. Bakit? Kasi spiritual na panlalamig, i-acknowledge mo. Kaya nga sabi ko sa inyo, puwedeng magalit kayo sa message ngayon na, alam mo 'yun, pastor sinasabi mong may mali ako, sinasabi mo na, yeah, may mali ka pero kaya mong ayusin. Wag ka na magdahilan na, tao lang naman nagkakamali, tao lang naman marupok, minsan yeah, I know, alam rin 'yan ng Diyos. Pero kung gagawin mo lang 'yan dahilan para yung para alam mo ipagtanggol yung kapreskuhan mo, yung pagiging proud mo, mali na po 'yan. Panlalamig na po 'yan. At ano naman yung sintomas number 6, sariling kalooban mo ang sinusunod at nawawala ang takot at paggalang sa Diyos. So tingnan ninyo, nawawalan ka na ng takot at paggalang sa Diyos. Pag sinabi natin yung takot at paggalang sa Diyos, yung respeto mo. Siguro ganyan ka na, nawawala na yung takot, nawawala na yung paggalang mo sa Diyos. Kaya nga nagdadahilan ka na ng ganito. Siguro po ikaw rin yung klase ng tao na even pag-attend, alam ko po may mga pagkakataon malilate at malilate tayo sa church. Malilate. Pero kung napapadalas na po yan, ano kayang nangyari? Siguro hindi ka naman ganyan katulad ng dati. Kasi supposed to be, alam mo yon, kung medyo matagal ka na, dapat mas nag-i-improve pa nga yung respeto mo sa Diyos. So, pero anong nangyayari? Anong nangyayari sa'yo? Bakit kung darating ka sa church, laging late, lagi kang huli, kung darating ka sa church, naiintindihan niyo po, ulitin ko, may mga pagkakataon na hindi maiiwasan. Pero kung sa lahat ng pagkakataon, kawalan na po ng respeto yan. So tingnan niyo po, siguro before, halimbawa sa Biblia mo rin, basta marami. Alam ko kakausapin ka ng Diyos more than sa pagbibigay ko ng example right now. So ulitin ko, alam kong hindi tayo perpekto, alam ko may mga pagkakataon na pwedeng acceptable yung mga excuses natin. Pero just remember this. Tingnan niyo po itong verse natin ngayon. 2 Corinthians chapter 7 verse 1. Mga minamahal, dahil sa mga ipinangako ng Diyos sa atin, linisin natin ang ating sarili sa anumang bagay na nagpaparumi sa ating katawan at espiritu. At sikapin nating mamuhay ng banal at may takot sa Diyos. So, imbis na magbigay ng dahilan, imbis na magbigay ng mga excuse, mga tuwiran, sabi dito, imbis na mga tuwiran ka, sikapin mo. Sikapin mo. Yan yung invitation. Sikapin mong mamuhay ng malinis. Huwag mo nang i-justify. Huwag mo nang sabihin, ito kasi, remember this, hindi mo maitatama yung mali sa paggawa mo ng mali. Anong ibig sabihin yan? Mga taong gumaganti sa mali. Mga tao na i-justify pa. Hindi siya naman nauna eh. Nagawa ko to no. Sabi ko nga, wag mong tingnan yung iba. Tingnan mo yung sarili mo. Hindi mo kayang maayos yung iba, pero kaya mo na maayos yung sarili mo. Mga kaibigan, mas pag-uusapan natin ito. Dadalhin nyo po yung paper na yon. I believe marami na kayong nai-imagine ngayon na reason kung bakit spiritually speaking nanlalamig kayo. Dalhin nyo po ngayong weekend. Isulat nyo po sa papel. Kung wala kayo nun kasi Saturday kayo umattend, wala kayong papel na yon, sulat mo sa papel lahat ng kahinaan mo, lahat ng kalaban ng spiritual mo. I-surrender mo sa altar at yung altar ibibigay. Agapan natin kung paaandap-andap na yung apoy sa loob mo, hindi pa naman huli yung lahat. Kung napapakinggan mo pa nga ito, hindi pa huli yung lahat. Kaya mo pa na agapan yan. Bisitahin mo kami ngayong weekend na to. Ito yung ating information. Yan po yung lahat ng ating schedule. At nandyan po yung ating address. Scan yung QR code for more information. Tawagan nyo lang po kami kung may mga may mga hindi nakasulat na info diyan na kailangan ninyo. Okay?
Mga kaibigan, bukas sa last episode natin at last episode natin ngayong week na ito, sama-sama nating tapusin itong episode natin. And sa Sunday, dadali natin yung kahinaan at anong mangyari, palalakasin at pag-aalabin once again ng Diyos yung relationship natin sa Kanya. Okay? Pagpalain po kayo ng Diyos. Ingat po kayo. See you bukas again.